Sir, yan po ang PPP ko. Ibig po ba sabihin magiging 15 na po yan this November po? Ang sagot ay hindi. Now, kung titingnan po natin yung PPP dito is nasa 14.5. Ibig sabihin nasa kalahating taon yung kulang doon sa kanya pong period with paid premium sa GSIS bago ito magiging 15. No? Kasi taon po yung tinutukoy sa PPP na yan. 14.5 means 14 and a half years pa lamang yung equivalent ng premium payments sa GSIS. Magkaiba po yun dito sa atin pong TLS or Total Length of Service. Ito po ay tumutukoy doon sa serbisyo po ninyo from the time na kayo po ay naging miyembro ng GSIS. So 14.9 po dito sa ating sender na ito. So I guess nasa 0.4 no, yung difference ng kanya pong length of service at ng kanyang PPP. Itong length of service ay pwede po na magiging 15 ngayong buwan ng Nobyembre kasi nga yun naman po sabi niya in November po siya mag 15 years sa kanya pong panunungkulan. Kung makikita din po ninyo meron po siyang lawop dito no, ito pong leave without pay no, yung LWOP na yan, leave without pay po yan 0.13661202. It means na 0.13 years no, yung equivalent yan. So I guess nasa times natin yan ng 12, siguro mga nasa 1.6 months yung total equivalent ng leave without pay mula po noong na siya po ay na-hire. Kaya normal po talaga na hindi maging pantay itong PPP at itong TLS na ito no, dahil po mayroong leave without pay na nangyari. Pero kung titingnan pa rin po natin ay talagang meron pa rin pong kulang, no? Meron pa rin difference doon sa kanya pong length of service at saka doon po sa actual remittance na nabayaran doon sa GSIS. Ito po ay makikita po natin naman doon sa GSIS Touch. No? Meron po yung listahan every month mula po nung tayo ay pumasok sa government service. Meron po yung listahan kung magkano po yung due o yung dapat na remittance for that particular month at magkano po yung actual na remittance na natanggap ng GSIS. Now, kapag may difference po yan, ay meron po tayong arrears doon. No? Yung time na kulang yung actual remittance compared doon sa dapat sana naging remittance. No, may mga cases din po kapag natanggal sa payroll ay wala po talaga magiging remittance. So, nagiging arrears din po siya doon sa premiums po. No, ang nangyayari po niyan usually kapag tayo po ay napopromote, no, ay tumataas yung ating sahod. So, effective yung ating promotion for in a particular month. Kung kailan po na-issue yung atin pong appointment. So that's the time na dapat sana ay tataas po din maging ating remittance sa GSIS dahil tumaas nga yung atin pong sahod. If ever hindi po na-implement kaagad yung pagtaas ng ating sahod, so talaga pong kulang yung naging actual remittance doon sa GSIS. Now, for example, ikaw ay teacher 1, tapos naging teacher 3 ka, tapos hindi pa kaagad naging effective yung sahod mo, hindi pa na-implement yung sahod mo as teacher 3, teacher 1 pa rin yung natanggap mo. So, yung natanggap mong sahod, yun yung nagiging basis ng actual remittance sa GSIS, which is sa sahod po ng teacher 1. So, kapag ganun, yung sa record ng GSIS, dapat sana sahod na ni teacher 3 yung equivalent ng kanyang magiging remittance, pero yung actual remittance ay sahod ni teacher 1 kasi yun yung natanggap ninyo. So may arrears na, may kulang doon sa actual remittance, which is dapat sanang mababayaran kapag na-process po yung tinatawag nating salary differential ninyo, no, due to your promotion, no. So kapag na-process yung differential na yon ay kakaltas na naman doon sa differential ng nasa equivalent ng 9% niya para po pangbayad sa GSIS doon sa arrears on that particular month. No, so may mga cases na hindi po kayo nabayaran ng differential po kapag may mga promotion o kaya ay kapag tumataas yung sahod through salary standardization law, ay mananatili po talaga yung arrears doon sa record ni GSIS kung wala pong differential payment sa inyo at kung meron na pong differential payment ay hindi po nakaltasan ng pambayad sa GSIS. So yun po yung mga nakikita nating reasons kung bakit hindi naging pantay itong PPP at saka po itong TLS doon sa record natin ng GSIS. Paminsan-minsan naging factor din po dito yung current month, no? Normal na magkaroon sila ng difference na sobrang slight lang naman na difference kapag
tinutukoy natin itong current month. No? For example, ngayon, buwan po ng Nobyembre ay counted na doon sa inyong length of service yung buwan ng Oktubre, pero sa actual doon sa PPP ay pwedeng hindi pa kasali yung October kasi hindi pa nakapag-remit yung agency ninyo for the month of October. No, kahit kayo ay with pay, kahit wala pong problema, pero dahil yung remittance for the month of October ay hanggang sa November 10 pa naman, no, so hindi pa ito reflected doon sa PPP ninyo, pero sa TLS ay pwedeng reflected na, kaya magkakaroon talaga sila ng slight difference. Importante lang naman ay mawawala naman yung difference na yon kapag remitted na and posted na yung payment for the month of October. So may mga cases po na ganun, kaya makikita po ninyo talaga yan doon po sa GSIS Touch ninyo. No, mayroon po talagang breakdown yan every month and doon po ninyo malalaman. If ever na may mga nakikita kayo na arrears doon sa inyo pong premium remittances sa GSIS Touch account ninyo, ay pwede po kayo makipag-ugnayan sa inyo pong division office dahil sila po yung mayroong record ng list ng remittances doon sa GSIS at kung magkano yung naging remittance. Then, mache-check din naman po ninyo yung mga months na yun at malalaman po ninyo kung ano po yung nangyari sa sahod ninyo, kung bakit ganito lamang yung naging actual na remittance at bakit doon sa record ng GSIS ay medyo malaki yung dapat sana ay remittance. I'm sure aware po kayo, no, kung ano po yung nangyari sa account ninyo by that time. Kayo po ba ay hindi nakatanggap ng dapat sana ay sahod ninyo due to promotion or due to salary standardization law? So kayo po talaga ang mayroong sagot sa mga ganyan. So makipag-ugnayan na lamang po doon sa in-charge na inyo pong division office regarding sa GSIS remittances para malaman po ninyo kung ano po talaga ang mga pwedeng gawing aksyon para masolusyonan o mawala yung mga arrears na nakapaloob doon sa premium remittances ninyo sa GSIS.